Tinawag na fake news ang nilabas na libro ni Jake Cyrus o mas kilalang Charis Pempenko ng mismong ina nito na si Raquel Pempenko. Sa mga hindi nakakaalam, naglabas ng libro I Am Jake si Jake na kung saan nakasaad ang mga umano'y naranasan niya noong namamayagpag pa ang kanyang career, habang nasa puder pa ito ng kanyang ina. Ayon kay Jake ay wala umano siyang alam na malaki pala ang kanyang kinikita sa kanyang talent fee kapag nagpe-perform ito sa labas ng bansa. Nalaman na lamang umano niya ito nang nakausap niya ang kanyang accountant. Kwento pa ni Jake, nakikita din daw niya ang kanyang ina na bumibili ng bahay at sasakyan at hindi umano ito nakapangalan sa kanya. Sinasabi din daw sa kanya ng kanyang ina na hindi ito sa kanya at kung manghihiram daw siya ng sasakyan ay kinakailangan pa na itong magpaalam sa ina nito. Nakasaad pa sa librong nilabas ni Jake ang di umano'y naranasan niya sa kamay ng kanyang tinawag na uncle. Ayon kay Jake ay 6 years old pa umano siya nang inabuso siya ng kanyang uncle. 15 years old naman umano siya nang sinabi niya ito sa kanyang inang si Raquel, ngunit hindi daw siya pinaniwalaan nito. You're a celebrity, people expect to find new deck and designer clothes all the time. Imagine how I felt when as an adult who should be able to handle my own money. I met my accountant for the first time and learned that when I went on tour, I could earn up to $600,000. When I sang at private events, I could get up $300,000. Endorsements in the States earned me up to $1 million at one point. My net worth was $16 million. I am not worth $16 million anymore, but I assure you, I am richer than Charis. She only knew how much she was worth, but she never actually got to touch or enjoy her earnings. Sure, I saw houses being built and cars being bought using my money, but I was always told they weren't mine. If I needed to use one of our cars, I had to ask permission from my mother. Sometimes she would refuse my request. It's only now that I finally know what it's like to have a house. I was 6 years old when an uncle began sexually abusing me. The first time it happened, I was playing in the living room while he drew. He looked up from the sketches he was making and called me over. "Come here, I'll draw you," he said. Even at that age, my instincts told me something bad was going to happen, but I had no choice but to follow him. As he drew me, my mind quickly shifted to denial. My uncle then asked me to come with him to his room. We were going to sleep, he told me. Even if I had said no, I was so small and helpless. All he had to do was pick me up. Of course, we didn't sleep. He lay behind me, spooned me, and started touching me all over. Tila umalma naman ang ina ni Jake at tinawag na fake news daw ang mga nakasulat sa libro. Hindi daw updated ang librong nilabas. Antayin daw ng publiko ang i-update niya umano ang nasabing libro. Baka magulat daw ang publiko sa ilalabas niya. Hindi daw lahat ng nababasa ay totoo. Baka sinungaling lang daw talaga ang gumawa. Pagpapatuloy pa ng ina ni Jake ay peace of mind pa din ang kanyang pipiliin. Wala daw siyang planong patulan ang kwento ng mga walang kwentang tao. Wala namang fake news galing daw sa isang libro. Mga bashers, hindi updated yung libro na yan. Abangan nyo, ako ang mag-a-update ng libro na yan. Sari-sari na lang issue nito. Meron kilala daw ako. Mga gumagawa ng kwento ang iba. Baka magulat kayo kapag ako ang nagkwento. Kaya tumigil na kayo sa kaka-fake news na yan. Mga salot ng lipunan, nababawasan tuloy ng konti ang ganda ko, konti lang naman. Peace of mind pa rin ang pipiliin ko kesa patulan ko ang mga walang kwentang tao at mga walang utang na loob. Sila na magdadala ng lahat. The truth still prevails, but no matter what,
My blood's still flowing in your veins and you can only remove that when you're already dead. Evil Rex. P.S. Ayoko pa rin mabawasan ng ganda ko na minana ng mga anak ko. Kwento nyo yan, malamang masama ako dyan. Pero hindi ko alam ang kwento na yon. Sanay na akong tawaging masama kung yan ba ikakasaya nyo. Tanggap ko na ang pangalan kong Evil Queen. Basta ako alam ko ang sarili kong kwento pero di ko na isa sa libro dahil ayoko nang may mapasama at madagdagan ang mga evil. Dapat ako lang nagmamay-ari ng crown. Sige lang kahit ano ibato nyo basta hindi nakakabawas ng kagandahan ko. Wala pa rin akong pake. P.S. Andyan ka sa kinalalagyan mo dahil sa Evil Queen na to. Dahil sa masamang ina na to, kahit ilang libro pa ilabas, hindi na maibabalik ang ikaw na mismo ang sumira. Sige pa, magalit pa kayo hanggang sa atakihin kayo. Siya pa lang ng mukha ni Mother nung time na nagpa-short hair si Charisse bago siya mag-out in public as Jake, nasa isang circle lang sila ng mga kabarkada ko sa Kabuyaw. Open secret na may girlfriend siya at di straight. Eto time na to nagpa-short hair siya tapos panglalaki na rin yung damit. Si Mother ay di na niya kasundo kasi nga ginigipit siya financially. Also, kontra nga siya sa pag-out niya. Ngayon niya sabihin na di siya mukhang pera kung ayaw niya i-share sa anak niya yung pinaghirapan nito. Kami naging business nanay ni Charisse na nalugi na lang. Nagpatayo ng eatery, salon at madami pa. Tapos marami din siyang naging boyfriend na siya ang gumagastos. Bakit ko alam? Isa ako sa mga naging close friend ni Cha nung hindi pa siya out. Ngayon wala na kaming communication. Nalaya si Cha tapos titira sa isa sa mga tropa namin. Tapos papatawarin niya nanay niya kasi sabi tanggap na daw siya. Tapos mag-away ulit sila kasi hindi pala talaga siya tanggap. Sobrang grabe pagmamanipulate ng nanay niya sa kanya dati. Let's say, that time doubtful pa rin yung nanay whether it's true or not. If your children say they're uncomfortable with a certain somebody around, just believe them. To millennial parents like me, let us break this cycle of nakakahiya, daming naitulong sa atin yan. Tito, tita mo pa rin yan. And start listening to our kids. Be our children's listener and not the trauma maker.